morning. May appointment na naman ako sa hospital. Alam niyo naman ang appointment ko sa mata. Check up ko ngayon sa mata. Naku, sobrang init oh. Sobrang init. Parang nasusuffocate ka sa init. Grabe. Parang hindi ka makahinga. Tsaka yung ulo mo parang walang laman na hindi mo maintindihan. Parang hindi mo maintindihan yung sarili mo sa init. Sobrang init. Grabe. Hindi na nga muna pinagdadamo ni Habi dahil sobrang daw init. Gusto ko malinis yung paligid namin eh. Kahit pa yung hindi masyadong pulido sa pagdadamo. Basta matanggal mo lang yung mga damo. Amoy bukid talaga ngayon. Dahil sa sikat ng araw, no? Amoy bukid. Parang ayaw mo nang umalis sa aircon sa sobrang init. Hindi naman ako sagad-sagad sa aircon eh. Pinapatay ko rin. Malamig lang yung katawan ko. Okay na, tapos patay na ulit. Tsaka ako na ulit sa sindahan pag mga 30 minutes. Pala yan, tingnan mo. Nagugutom na ako. Pananghalian na kasi eh. Gutom na ako. Siguro sa Pinas lalong mainit. Sobrang init. Kasi dito sobrang init eh. Kailangan nakababad ka sa tubig. Hindi na nga ako nagmainit na tubig sa pagkaligo kanina. Ginamit ko yung ng malamig na tubig na. Kasi sobrang init talaga. Hirap kumilos pag mainit. Si Habi hindi. Mas gusto niya yung mainit. Nagbibilad siya araw nakakasama ng katawan yun. Hindi, mas gusto niya yung nasa arawan. Yung nabibilad siya, yung nangingitim siya. Yun ang gusto niya. Pero pag taglamig, tamad siya. Hindi siya mahilig kumilos. Ako, pareho. Mainit man o malamig. Tuyo man o summer, kumikilos ako. Gusto ng katawang kilos ng kilos. Siya iba. Pag talagang summer siya, doon siya nagkikilos. Pag winter, hindi. Bihira ang kumilos. Ayun, naglalabas siya. Sasampay hanggang doon lang. Tapos, mas lamang yung pahinga niya. Ako hindi. Hanggat may gagawin ko. Siguro likas na sa akin yun. Kahit nasa Pinas ako, kilos ako ng kilos.
check-up today. Para ayaw mo nang lumabas ng bahay sa sobrang init. Maganda lang yung parang makulimlim. Pag ganitong init, sobrang init. Grabe. Grabe ang init. Mag-11, 3 minutes to 11. Si Habi, pag yung may lakad kami, ang daming ginagawa. Uunahin niya yung ginagawa niya. Alam niyang may lakad. Ganun siya. May iniintindi, uunahin kahit na malilate ka na. Ganun siya. May ugali siyang ganun. Tsaka ang hirap sawayin. Mahirap sawayin to. Pag may ginagawa, kung anong gusto niya, mapipilit sa kanya lang. Naway maging okay po ang check-up ko sa mata. Please po. Hinihiling ko po maging okay yung check-up ko. Positive lang. Maging positive lang para sa ating check-up. Kailan lit ay at saka siya nagmamadali. Tingnan mo. May ugali talaga to. Ang hirap ispelengin. Pag inawat mo yan, nag-aaway lang kayo. May ugali talaga siya. Kaya minsan pinababayaan ko na lang. Huwag lang kami mag-away. Naririndi rin ako pag yung saway ako ng saway. Tapos hindi nakikinig. Kasi kung ano yung naisipan niya, ganun. Kahit nagdadamo siya, sinabi ko huwag mainit. Mahirap yung kasakit ka. Hindi, dire-diretso pa rin yun. Bahala siya. Kahit sawayin mo, ayaw. Siyempre, nakakatakot din kasakit eh. May sakit na nga ako, kakasakit pa siya. Di pareho na kami. Ay, tapos na kami. Ang tagal, daming tao. Sorry po. Daming tao, gutom na ako. Dahil mo si Habi, kung kailang walang masyadong tao, ang tagal niya, tinawag na yung number ko sa sa pharmacy. Ano kaya ginawa nito? Ko na naman pinagkakalikot bago kami gutom na ako talagang ganyan yan. Napakatagal kumilos.
Parang marami siyang iniisip na hindi mo maintindihan. Ganyan si Habi. Ang init. Saan naman pupunta to? Si aking si Salamin. Kay tagal talaga. Ang tagal kumilos kahit kailan. Bago kami aalis sa bahay, ang daming kinakalikot. Ganito rin dito, pag aalis na kami, maraming pinagkakalikot. Oh, talaga itong tapos pag yung halimay, yayayain yan sa isang lugar, sabi niya, malayo, ay mainit, nagmamadali. Ganyan to eh, kaya ang hirap tong ispilengin. May araw na pag siyang gusto niya, masusunod siya. Tapos din, sa tinagal-tagal, ang daming customer, ang pasyente, customer talaga. Pero din, maraming pasyente. 2 oras ako nag-antay. Ako pinaka-last na pasyente. Meron pang mamaya, yung hapon pa hanggang hapon. Sa tanghalian na kasi alauna na eh. Natapos ako. Ano yata? 1:30 ata ako natapos. Tapos punta kami dyan sa pharmacy. Kung konti na lang ang customer, sinabayan naman ang alis ni Habi, kukunin daw yung sasakyan. Tinawag na ako, wala pa siya. Tagal niya. Ewan ko, nakakalikot nito. Maiinis ka na hindi mo mawari. Ugali niya. Kahit noon, ganyan na talaga to eh. Kung di mahaba ang pasensya mo, wala. Kanina pa kulo ng kulo. Alam ko naman kung saan kami kakain eh. Sa dati namin kinakainan. Na kahit mahal, marami kang makakain, busog ka. Ang init oh. Parang sinisilabang ka sa init. Ang aking Habi, napakatagal. Ugali niya talaga yung marami siya pinagkakalikot bago umalis. Ganun talaga siya. Nag-aantay ka sa kanya. Minsan naman, pag nagyayato ora-orada, nagbibihis ka pa, nagmamadali. Ganito ako. Ang haba lang ng pasensya ko talaga. Be patient.
pag mainit, tapos may initan ang ulo mo sa galit, iinit ang ulo mo sa galit. Ay. Siguro naman ito napakakulit. Nung bata pa to siguro. Masipag siya, malinis, mahilig maglilinis, mahilig maglalaba. Yung ugali niyang pag-aantayin ka, yan ang ugali niya. Yun ang ayoko yung masyado niya pinag-aantay. Thank you po Lord, hindi niyo na naman ako pinabayaan sa mata ko. Thank you. Ano yung pakiramdam ko pag yung okay ang check up ko. Gusto ko yung doktor na yun eh. Pag siya mawak ng mata ko, okay na okay. Siguro hindi na-i-stress sa kanya. Mabait kasi yung doktor na yun. Mabait din yung isa, kaya na mabigat yung kamay. Yung bang ang sakit siyang mag-injection. Ito si Pogi ang tawag ko dun eh, si Pogi, dati kong doktor sa mata. Ang gaan ng kamay, kahit siya nag-opera ng mata ko, ang gaan ng kamay. Na-injectionan ako noon, medyo talagang umano yung mata ko ulit. Siya, parang hindi mo mararamdaman. Pero yung isang doktor, Diyos ko, ramdam mo talaga. Kahit nalagyan na ng anesthesia, ang sakit. Ito namang doktor na to si Pogi, nalagyan na ng anesthesia, hindi mo pa rin nararamdaman. Talagang magaang kamay nito si Pogi. Mabait din naman yung isang doktor. Kaya lang, mabigat nga lang ang kamay. Ayun si Hubby. Napakainit para tayong nasa sa bukid na nagtatanim. Sa gitna ng bukid. Sa init. Sa kainan man kami pupunta. Gutom na ako. Minom na ako ng kape sa butika eh. Sa pharmacy, tagang gutom na ako. Kami pupunta naman. Dito nga pala kami dumadaan pag pupunta doon. Lalo siya napapalayo pag dito kami dumadaan. Ang init oh. Ito siguro itong gutom ko kaya ako dumadada eh. Yan, daldal. Sa gutom. Dada ako ng dada. Ito si Hubby. Kahit galing kami sa
Biyuin sa hospital. Nagtatrabaho siya. Yan, pangalawa niya na to. Dito, pangalawa niya na dito. Maniningil pa siya dyan. Ay, nako, habi. Gutom na ako. Ayan na siya. Gutom ka na. Mainit pa ulo mo sa init. Natatawa lang ako. Dito dating kaibigan ko nakatira. Diyan sa condominium na yan. Ewan ko kung nandiyan pa rin siya. Diyan, sa lugar na yan. Hindi ko alam kung nandiyan pa rin siya. Kasi minsan ako pumupunta ako dyan. Pagtapos ng trabaho ko. Pag maaga. Kasi malapit lang yung trabaho ko. Nadadaanan ko lang siya. Kaya pag dinaanan ko, yun. Napapadaan sa kanya. Ipaikot-ikot pa siya. Nalalaman. Ay, ito. Alas 2 na. Hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Kaya gutom na ako. Dito malapit talaga. Hindi nadaanan namin, lalo kami napapalayo. Dumaan pa kami sa Honda. Yan mo kayo pagagawa ni Habi. Inom tayo ng kape. Nakatatlong kape na ako sa pharmacy. Kuha pa si Habi. Gutom na rin yan. Kaya binubusog na rin niya sa kape. At sa awi inumin yan.
Ay, may pasok nga pala siya. May pasok nga pala si Habi. Mamaya, hindi ko alam kung saan niya ako iiwan. Si Habi siguro nakala. Tatlo rin. Tapos na si Habi sa Honda. Diretso na kami sa Big Boy. Dito ang way namin, malapit na po sa Bicol. Kaya dun sa isa, sa kabilang dinadaanan namin, Habi, malayo. Ito na yung Big Boy. Sa kabilang layo. Yung isang daan na dinadaanan ni Habi. Pang-aksay ng gasolina yun eh, pag malayo pa. Ulo ko sa init, tsaka yung mata ko masakit sa liwanag ng ng araw, sikat ng araw, masakit sa mata, kumikirot-kirot yung mata ko. Yan, salamat dito sa lilim para hindi mainit. Sabi yung tagal kumilos yun eh. Tagal niya kahit kailan. Ay, ugali na niya talaga. Napakatagal kumilos. Tayo dun. Ang init eh. Ito ang paborito kong kainan. Tsaka doon sa Utsunomiya. Malayo eh. Yun sa Utsunomiya, yakiniku. Yung barbecuehan.
pupunta kami sa Daiso. Ako lang. Si Habi may pasok. Doon na niya lang ako susunduin. Pagkatapos niya magtrabaho. Lakad kasi ganitong kainit, siguro ako, hihimatayin ka sa init. Paglabas namin sa Daiso, sa Big Boy para ka nang sinusunog sa init. Iiwan ako ni Habis Daiso. Dito sa malayong Daiso. Yung bihira namin puntahan. Pero andun lahat. Hindi katulad sa ibang maliliit na Daiso. Wala, hindi masyadong marami. Dito sa malaki, andun lahat. Nakakapamili ka talaga. Busog na naman ako. Kasi ang dali kong mabusog kasi 3 basong kape na inom ko. Kasi gutom na ako, pinagtiyagaan ko yung kape. Tapos pagdating namin sa Daiso, ayan, dapat marami pa ako makakain ng gulay. Hindi ko na kaya eh. Busog na ako. Sabi, ang dami nakain. Busog yan, sobra busog yan. Ang hindi lang maganda sa kanya, kakakain lang namin, baliwala rin, mamaya gutom na rin yan. Madali siyang matunawan kinain niya. Ito yung malayong Daiso pupuntahan namin ni Habi. Tapos si Habi mag-work na yan. Ito naman yung lagi namin pinamimilihang Jomo dito sa malayo. Iba yun sa malapit doon sa amin. Doon sa pagliko na pauwi na sa amin. Ito yung Daiso malayo. Diyan niya ako iiwan. Kaya lang malit lang ang parking dito. Nandito sa kabila ang parking. Pero hindi ata parking na ano yun. Oo.
Ito na yung sundo ko. Tapos na akong mamili sa Daiso. Tapos na akong mamili sa Daiso. Diretso kami rito sa Jomo. Yan. Mamimili kami sa Jomo. Ito, pauwi na kami. Dito yung Jomo. Ito naman kanina pinamilihan ko. Yan Daiso yan. Kanina, pauwi na. itim ng langit.
Pagkasama to si asawa, hindi ako nalilimit sa ano, unlimit ako pag namimili kami. Pagkasama ko siya, parang may medyo topak siya. Wala kanina, may topak siya eh. Hindi ko naman pinapansin yung topak niya. Hindi naman siya mananalo sa topak ko. Naalala niya siguro yung sinampay. Kaya kami nagmamadali. Ito yung maitim ng ulap eh, baka umulan. Si Habi, yung kalahati ng binubungkal niya, tumaas na yung ano, yung mga damo, naging gubat na. Tapos yung kalahati nun, binubungkal naman niya. Kailan matatapos yun? Abuti siguro yung 1 taon. Abuti na kami ng ano, ng winter. Sa paggano niya, pagbubungkal niya. Sinabi ko sa inyo, ang tagal niya ng binubungkal. Tinubuan na. Yung tatanim niyang talong doon, nasira na. Wala. Panibagong bungkal na naman siya. Wala, bungkal lang ng bungkal. Kung ako sa kanya, dinadamahan niya na yung taas ng ginagawa niya ron. Maganda ano nito ni asawa eh. May konting topak. Bango naman oh. Inyoy na. Alam ko ako inaamoy ko yung pabango ko ano. Kasi yung pabango ko parang ano yung amoy vanilya. Parang naamoy ko yung sarili ko. Yung pabango ko binili ko pa yun sa binigay ng apo ko bago ako umuwi dito. Amoy vanilya. Pinabili ko sa kanya. Ayoko nun yung parang matatapang na pabango. Ayoko nun yung, gusto ko yung parang sweet. Parang amoy candy. Yun ang mga gusto kong pabango. Katulad ng Poison, gusto ko yun. Pabango Poison. Ano pa ba yun? Duke. Duke na pangalan. Bango rin nun, parang candy. Tapos, ano pa ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan na yun. Sexy perfume. Nakalimutan ko pangalan sexy. Ano nakalagay dun eh? Sexy lady ba? Yun yata. Wala na, ubos na yun. Kaya hindi ko na matandaan yung pangalan. Ang bago ko yung dinala ko dito sa Japan. Yung amoy vanilya. Ngayon mauubos na, konti na lang.
maambon. Maambon. 気をつけろ。 Ha? そんな国から気をつけろ。 Hmm. アンテナを落ちると。 Umuulan na nga. Kumikidlat eh. O kaya palang itim ng ulap po. Kanina kaya pala sobrang init, parang sinusunog ka. Ngayon umuulan na maambon. Nakita ko sa kotse yung patak ng ulan. Sobrang itim ng ulap. Si Happy at laki ng boses. Akala mo laging galit. Minsan nagugulat ako dyan eh, sa laki ng boses. Pero pag nag-uusap sila magkapatid, napakahina naman ng boses. Hindi mo na marinig. Pag kaming dalawa, ang lakas ng boses niya. Parang iniisip niyang binging-bingi ako. Ay naku. Wala yan, papatak na. Lakas na ng patak ko. Laki na ng patak mo. Ulan. Ang sasabi ko lang kanina, parang uulan. Uulan nga. Pumapatak na. Kidlat. Nakakatakot pag may kidlat eh. Tapos kulog, maingay. Nagugulat ako. Wala pa kasing tulog to eh, kaya nagmamadali. Antok na antok na yung mata niya. Tulog lang siya kunti lang, siguro mga 30 minutes lang. Kasi nga, check up ko. Yan, midget lang siya ng konti. Check up ko kanina, yun. Kaya yan nagmamadali. Antok na antok. Habang kumakain niya kami, nakapikit eh. Kumain kami sa Big Boy. Nakapikit na mata niya. Antok na antok, sobrang antok. Maya matutulog na yan pagka uwi namin sa bahay. Mga siguro papahinga lang konti yan.
Maaga natutulog to eh. Minsan 7:30, 8 ng gabi. Minsan pag di pa dumarating ng mga ano, alas 8:30 doon siya. Alas 8 dumarating siya. Minsan alas 8:30 nakakatulog na siya. O kaya 9 ng gabi. Pagkaling niya sa trabaho. Ito yung pinamili namin sa Jomo. Nakarating na kami sa bahay. Si Habi. Gulaman, paa ng baboy, meatloaf, raisin, chocolate, paminta, cherry ace, coconut water, coconut milk, ato kondensada, kamatis in can, ano to, tawag dito, coconut milk, chapati, toyo, mushroom, kunyaku, ketchup, tomato in can, omebushi, ice cream, goya, ano tawag to, ampalaya, sunagi mo. Sige pa, ganito na lang po. Please like and subscribe. Thank you for watching. Bye!